marating ang lahat ng ito. Meron po nga limang prinsipyo dyan tungkol sa ating mga pangarap, panaginip, at mga mithiin sa buhay na ito. Unang-unang po yan, dream with God and dream for God. Kung tayo po'y mangarap tayong kasama si Lord at para sa Panginoon. Marami pong mga tao, ang kanilang mga pangarap ay para sa kanilang sarili lang. Gusto nila, sumikat sila, mundan sila, gumanda ang kanilang buhay. Wala pong masama dyan. Maganda po lahat yan. Pero mga kapatid, hindi po magiging sapat at fulfilled ang ating mga buhay unless we dream for God. Na tayo po'y mangarap para sa Panginoon. Ito ang pangarap ng mga taong na kay Lord. Hindi lang sila nangangarap para sa kanilang sarili, nangangarap sila para sa Panginoon. Something that will bring glory to God pagdating ng araw na nakarating sila sa kanilang katuparan ng kanilang mga pangarap. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang bawat pangarap ay kaloob ng Panginoon. May ang bawat pangarap na dumarating po sa atin ay hindi po isang aksidente. Yan po ay mga pangarap na ang Diyos ang naglagay po sa ating mga puso nang sa ganoon, mga kapatid, maranasan natin ang mga dakilang biyaya na nilalaan ng Panginoon para sa atin sa buhay na ito. At ang kapangyarihan po, ang hinaharap po, ay tatamuhin po at aangat po yung mga taong may pangarap para sa kanilang buhay at para sa kalwalatian ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay hindi lang mangangarap para sa ating sarili, mangangarap tayong kasama si Lord at para sa Panginoon. Kaya kung meron kang pangarap, isama mo si Lord at higit sa lahat para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na makakarating, mga kapatid, ang tunay na mga mapagpapala ay yung mga taong nangarap para sa Panginoon. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. At dapat po natin malaman na kung sabi ko nga, kung tayo po'y nangarap noon at narating na natin yung pangarap natin, mangarap ulit tayo. At kung hindi pa, mangarap ka ulit. Amen po ba? Pagpatuloy mo yung pangarap mo, maaaring hindi mo narating nung last year, maaaring ngayong taon na to, ay makarating ka na doon sa pangarap mo yun. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Iba-iba pong pangarap na pwede po nating abutin at gustong marating. Iba-iba po tayo. Pero wala nang pinakamaganda, pag narating mo yung pangarap na yun, malaki ang magiging pagpasalamat mo sa ginawa ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Marami kasi po, ginamit lang nila si Lord sa kanilang pangarap. Nung makarating na sila sa kanilang pangarap, wala na sila kay Lord. Kasi sa loob-loob nila, narating ko na naman ang pangarap ko. Hindi ko na kinakailangan dumalo. Hindi ko na kinakailangan mag-Bible study. Hindi ko na kinakailangan mag-church. Kasi nandito na ako, nakarating na ako sa aking pangarap. Yan po ay isang pangarap na nakapansarili na. Sapagat ang pangarap na para sa Panginoon, kahit na nangarap ka, nakarating ka na, pero nagpapatuloy ka pa rin kay Lord. Nandito ka pa rin. Sapagat sinasabi mo, Panginoon, salamat po, nakarating na ako sa aking mga pangarap, pero nandito ako kasi gusto kong laging magpasalamat sa iyo. Kasi pinahintulutan mo at pinagpala mo ako para marating kong aking pangarap. Napakalungkot sa puso ng Panginoon na makitang tayo nagtagumpay, pero nalayo naman tayo sa Kanya. Hindi po yun ang purpose ni Lord kung bakit po tayo pinagpala. Hindi yun ang purpose ni Lord kung bakit pinagtapos kanya ng pag-aaral. Hindi yun ang purpose ni Lord bakit binigyan kanya ng magandang trabaho. Hindi yun ang purpose ni Lord para ikaw ay sumagana. Hindi ka pinagtapos ni Lord para lumayo sa Kanya. Marami po nung sila'y nakarating na, naging professional na, gumanda na ang buhay, hindi mo na sila makita sa gawain ng Diyos. Kinalimutan na nila ang paglilingkod, kinalimutan nila ang pagsamba. Wala na silang panahon sa Panginoon kasi maganda na ang buhay, marami ng pera. Paglinggo, nasa mall na, paglinggo, nasa outing na, kung saan-saan na sila naroroon at nakalimutan na nila ang Panginoon. Nawa, hindi po maging ganito, mga kapatid. Ang buhay po ng bawat isa sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Na kahit na tayo po ay pinagpala na maganda na ang buhay, narating na natin ang mga pangarap. Mga kapatid, dapat nandyan pa rin tayo, nagpapatuloy pa rin tayo, at meron pa rin tayong mga ginagawa para sa kaluluwa natin ng Panginoon. Panginoon, salamat po, nangarap ako, nakarating na ako. Ngayon, Panginoon, nakarating na ako sa pangarap ko, maganda na ang buhay ko. Ano naman ang gusto mong gawin ko para sa iyo, Panginoon? Dapat nandun tayo sa mga ganong katayuan ng ating buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat dumating tayo sa ganong punto ng ating mga buhay, mga kapatid. Di ba nakalulungkot sa isang magulang pagkatapos ng pag-aralin yung anak mo?
nung makatapos na, maging professional, gumanda na ang buhay, nakakalimutan ka na. Hindi ka madalaw, hindi ka mapuntahan pag Pasko, hindi ka maalala pag birthday mo. Di ba nakakalungkot sa puso ng magulang yung gano'n? Si Lord nalulungkot din. No, na iba na yung naging priorities ng ating mga buhay. Nakalimutan na natin siya. Pero nung tayo nasa pasimula ng ating mga pangarap, lagi tayong nandito, naglilingkod sa Kanya, gumagawa para sa Kanya, at patuloy na nagsusumika para sa Kanya, para paglingkuran siya. Pero nung mga nakarating na sa pangarap, naging mga professional, gumanda na ang buhay, nasa na? Sana po, hindi maging gano'n ang ating mga kalagayan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung nakikinig, magsabi ng amin. Alam niyo po, ang kaaway, very deceptive po. Ang kaaway, masyado pong mandaya yan. Minsan, bubulungan ka ng kaaway, kahit hindi ka naman dumadalo, nakakilord ka pa rin. Mahal ka pa rin ni Lord, kahit hindi ka dumadalo. Kaya, pwedeng hindi ka dumalo, naiintindihan ka ni Lord, maunawain yun. Alam niyo, nandiyan po ba kayong lahat? Yan po ay mga deception ng kaaway. Ang deception ng kaaway is something na nilalagay niya sa iyo, naglaalayo sa iyo kay Lord. Minsan parang maganda, totoo nga naman, maunawain si Lord. Totoo nga naman, mapagmahal si Lord. Pero hindi natin alam, yung mga ganong mga katangian ng Diyos na binabato ng kaaway, nagiging dahilan na lalayo tayo kay Lord. Kaya itong bulong na ito, itong boses na ito, hindi galing kay Lord. Sapagkat inilalayo tayo sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung tinig na galing kay Lord at buhat sa Espiritu ng Diyos, inilalapit tayong patuloy sa Diyos. That despite the fact that we have dreamed a dream and reached the peak of our dreams, pero nandyan pa rin tayo at nagpapatuloy sa Panginoon, yan ang boses ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, sa ating mga buhay, hindi pa po huli ang lahat para tayo po'y managinip, mangarap, at magkaroon ng dreams in life. Sa mga kabataan, of course, marami silang pangarap sa buhay. Continue dreaming. At maaaring hindi pa nararating, hold on to your dream. Sapagkat ang pangarap po natin ay a certain timetable si Lord sa lahat ng ito. Sa mga may edad na, ay huwag po tayong tumigil sa pangarap. Kung hindi naman, mangarap tayo para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga anak, meron pa rin tayong pangarap sa buhay na ito. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung nakikinig pa, magsabi ng amin. Alam niyo po, napakarami po, babasa lang po ako ng ilang taong nangarap at nakita nila yung patuparan ng kanilang mga pangarap. Sila'y nangarap, maraming silang mga dinaanan sa kanilang buhay, pero pinagpatuloy nila ang kanilang pangarap hanggang sa marating nila ang peak ng kanilang dreams at matupad ng kanilang pangarap. Una na po rito si Thomas Edison. Si Thomas Edison ang inventor of the incandescent bulb. Yung mga bumbilyang pong yan ay nagsimula po yan kay Thomas Edison. Siya ang kauna-unahang tao na naka-invento ng bumbilya. Pero siya po ay hindi matalino. No? Nung siya nag-aaral, sinasabi ng teacher niya na hindi siya matalino, mangmang siya, bobo siya. Pero hindi yun naging dahilan para hindi siya mangarap sa kanyang buhay. Dumating din yung time na siya po ay natanggal sa trabaho ng 2 beses. Pero ganun pa man, patuloy siyang nangarap sa kanyang buhay. At dumating siya nung kanyang iniimbento ang light bulb, ay napakarami niyang beses na pumalpak at hindi natuloy at hindi naging matagumpay ang kanyang mga inbensyon at hindi niya ma-perfect para maka-invento siya ng isang light bulb. At almost less than 1,000 times na pumalpak siya sa kanyang invention na yon. Kaya sabi ng kanyang assistant, Sir, napakarami na po nating beses nag-test, pumalpak po tayo, parang hindi na po natin kaya. Sabi niya, mas marami tayong pagkakamali, mas marami tayong natututunan. Malapit na tayo. Maaabutin natin. At nung malapit na po sa 1,000 kanyang pagkakamali, dumating yung pagkakataong, naging matagumpay na, at naabot na niya yung kanyang pangarap, naka-invento siya ng light bulb. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kung wala po ang invention ni Thomas Edison, baka hanggang ngayon gumagamit pa tayo ng mga kandila natin. Pero salamat, dahil sa invention yan, nag-ugat ang maraming mga different inventions at mga innovations with regards to light bulbs. Kaya ngayon, pati mga LED, pero lahat ay nagsimula sa invention ni Thomas Edison na isang light bulb at in-modify na lang po yan, in-innovate
pinaganda pa, in-upgrade. At ngayon po, ito po yung mga nakikita natin. Yan ay dahil sa isang pangarap ng isang tao. Nangarap na hindi umayaw, hindi bumigay, hindi nasiraan ang loob, kundi nanghawakan sa kanyang pangarap at narating niya ang kanyang pangarap sa isang pagkakataon ng kanyang buhay. Yung nakikinig po magsabi ng amen. Ang isa pa pong nangarap ay walang iba kundi ang nag-imbento po ng Kentucky Fried Chicken. Ang kanyang pangalan si Harlan David Sanders. Si Colonel Sanders, nung siya ay magretiro, ay ginamit niya yung kanyang pera para umimbento ng isang produkto at isang sangkap para sa fried chicken. At naimbento niya ang fried chicken na Kentucky Fried Chicken kasi doon niya yung sinimulan sa lugar ng Kentucky. Pero alam niyo po ba na nangarap itong si Colonel Sanders, siya po ay 65 years old na nung nagsimula siyang mangarap na magkakaroon ng isang masarap na timpla ng chicken sa kanyang panahon. At sinimulan niya po yun. Gumawa siya ng timpla ng chicken at kanyang in-offer sa maraming mga food chain, pumunta siya sa maraming food chain. Pero hindi po siya nagtagumpay sa simula. Ayon po sa history, siya po ay na-deny. Dininay po siya ng marami. At ayon po dito sa history, siya po ay na-deny ng 1,009 times. 1,009 times na yung mga inopera niya, sabi hindi, ayaw namin, hindi magkiklik yan, hindi masarap yan, hindi kami magiging maunlad sa magitan ng ginagawa mo yan. Kaya marami pang nag-deny sa kanya. Pero sa ikaw, 1,010 times, amen po ba? Meron ding nag-yes sa kanya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Isang taong nangarap, kahit na sa kanyang katandaan, maraming naranasang setbacks, maraming mga denies na natanggap, pero hindi tumigil, na natiling nangangarap, na sa isang araw, magkiklik din, at makikita rin niya na yung kanyang formula ay magiging matagumpay. Amen po ba? At pumatok po, nung merong nag-yes sa kanya, ilang panahon lang pumatok po at naging sikat ang Kentucky Fried Chicken. Lahat ng masaya magsabi ng amin. Mga kapatid, dito ang mga katunayan na sa atin pong mga pangarap, hold on to your dreams. Sapagat may isang araw mararating mo. Amen po ba? Kung sila mga nangarap, hindi natin nabanggit dyan, kung nakaluluwalhati sa Diyos o nagbigay luwalhati sa Panginoon, maaaring sila'y sumikat na ang kanilang pangalan ay natanyag. Hindi natin alam kung natanyag ang pangalan ng Panginoon. Lalo na kapag ang pangarap natin ay magtatanyag sa pangalan ng ating Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang gusto natin bigyan ng pansin, mangarap ka. At kung hindi pa nararating yung pangarap mo, ay pagpatuloy mo na. Pagpatuloy mo na. Amen po ba? Misa isang araw makakarating ka rin. Misa isang araw matutupad din. Amen po ba? Maaaring ang pangarap mo isang kalusugan, isang kagalingan. Ang pangarap mo yumaman. Ang pangarap mo mangibang bansa. Depende, mga kapatid. Ano man ang ilalagay ni Lord sa puso mo, hindi ka binigyan ng pangarap ni Lord dahil sa wala na. Nung binigyan ka ni Lord ng pangarap, binibigyan ka rin niya ng kakayahan para marating mo ang iyong pangarap. Kaya yung mga pangarap po natin ay hindi po basta dumating sa atin, mga kapatid. Yan ay mga pangarap na inilagay ni Lord sa ating mga puso, at yung mga pangarap na yan, dapat nabigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon kasi bibigyan kanya ng lakas, bibigyan kanya ng biyaya, bibigyan kanya ng pabor, bibigyan kanya ng karunungan para marating mo ang iyong pangarap. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ng isa pang sikat na nakarating po sa katuparan ng kanyang pangarap ay walang iba kundi si Walt Disney. Si Walt Disney ay nangarap sa isang magandang lugar na kung saan ang mga tao ay ma-entertain. At ang naging problema lang kay Walt Disney, nung magkaroon ng inauguration ng kanyang Disneyland, hindi na po niya inaabot na siya yung buhay. Patay na po siya. Pero ganun pa man, nagkatotoo at nangyari. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nung nagkaroon ng inauguration ng Disneyland, wala na po si Walt Disney sapagat siya po yung mauna. At nung isang tao sabi sa kanyang asawa, nakalulungkot naman, na itong Disneyland na pinangarap ng iyong asawa, hindi na niya nakita ang inauguration. Pero ang sabi ng asawang babae,
mali po kayo dyan. Bago pa nangyari itong Disneyland na to, nakita na to ng asawa ko. Kasi nasa pangarap niya na ito. Nakikita niya na to sa kanyang pangarap. At kung hindi man niya nakita ngayong pisikal, pero sa kanyang pangarap, nakita niya na to. Kaya nga ito naging kaganapan ng pangarap ng aking asawa. Kasi before na ito'y mangyari dito at makita natin lahat, nakita na ng asawa ko sa kanyang pangarap at sa kanyang panaginip. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ito po yung istorya ng mga taong nangarap at sila'y nakarating sa kanilang mga pangarap. Lalo na po tayo ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Mangangarap po tayo at kung mangarap tayo, lakihan natin ating mga pangarap. Sasamahan po tayo ng Panginoon. Lalo na ang pangarap natin ay para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pwede bang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon? Kaya po, hayaan natin na ang bigay na panaginip at pangarap sa atin ni Lord ay yung pangarap na magbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Maniwala ka sa pangarap na bigay ng Diyos at hindi ka lang niya binigyan ng pangarap, bibigyan ka niya ng lakas, pabor, bibigyan ka ng anointing, bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng mga divine connections para maraabot mo at marating mo ang katuparan ng iyong pangarap. Hindi ka nag-iisa. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Sige po, palakpakin natin. Malakas ang ating Panginoon. Nahinan po yan. Meron tayong pangarap, pero meron mga pangarap na nilalagay si Lord sa ating puso. At itong pangarap na itong mga kapatid, you will never be the same again. Kaya sabi nga ng Jeremiah 29 verse 11, that I know the thoughts that I think towards you, thoughts of good and not of evil, to give you an expected end. Alam ko mga plano, pangarap ko para sa iyo. Mga planong hindi para sa ikapapahamak mo, kundi para sa ikatatagumpay mo at isang magandang kinabukasan para sa iyo. Kaya si Lord, meron siyang magandang pangarap sa iyo. Mga kapatid, lahat na nakikinig magsabi ng amin. Kinakailangan mo lang mangarap para sa Panginoon. At tingnan mo lagi, Panginoon, lahat ng ito para sa kalwalatian. Hayaan po natin ang ating mga pangarap. Lagi nating lilimiin. Pag narating ba natin ito, makapagbibigay luwalhati ba sa Panginoon? Pag ito bang pangarap ko ay naabot ko na, sasabihin ko ba, Panginoon, sa inyong papuri dahil sa inyong narating ko? Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Dapat nandun po tayo sa ganung punto ng ating mga buhay. Hindi po tayo self-dependent. Amen po ba? Ang dependency natin kay Lord, hindi tayo self-sufficient. Ang sufficiency natin na kay Lord. Dapat laging kay Lord, laging kay Lord, laging kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagat ang anumang tagumpay natin, pangarap na mararating, apart from the Lord, hindi rin magbibigay ng complete satisfaction and fulfillment sa ating mga buhay unless maibigay mo kay Lord ang lahat ng luwalhati at lahat ng pasalamat. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Siya po ang pangunahin sa lahat ng ito. Kung yung mga pangarap po natin na maglalayo sa atin kay Lord, sasabihin ko sa iyo, huwag ka na lang mangarap. Manatili ka na lang kay Lord. Pero kung yung pangarap mo patuloy na maglalapit sa iyo kay Lord, patuloy kang mangarap at mangarap ka ng mangarap sapagkat tayo ka namang nalalapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi po tayo magiging ganap na contented and satisfied in life kung hindi tayo mangarap para sa Panginoon. Dapat para kay Lord. Dapat para sa Panginoon. Yung nakikinig po, magsabi ng amin. Pangalawa na nais ko pong bigyan ng pansin mga kapatid, God will mold you and process your life toward the fulfillment of your dreams. Talaga pong sa buhay nito mga kapatid, we go through the process. Dapat makita natin, inuhubog tayo ni Lord, pinuproseso niya tayo kasi mayroong magandang pinaglalaanan ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Ito'y patungo sa mga tagumpay at mga katuparan ng mga pangarap na ang Diyos na rin ang naglagay sa ating mga buhay. Talagang dumaraan po tayo sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Mga discouragements, disappointments, may mga rejection, minsan may mga kakulangan, minsan dumarating tayo sa mga punto na matitindi, malalaki mga problema po natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan nasasaktan tayo, minsan parang aping-api tayo. Iba't iba mga kapatid, ang madadaanan po natin. Pero hindi ka pababayaan ni Lord yan. You need to cling to God until such time that you have overcome that situation in your life. Habang napagtatagumpayan mo yan, nalalapit ka ng nalalapit sa katuparan ng iyong pangarap. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, kaya naman tayong dalhin ni Lord buhat dito hanggang sa katuparan ng pangarap natin sa isang iglap. Pero hindi gagawin ng Panginoon. Kasi pag nandito kasi baba, tapos nilala ka agad sa taas, yumayabang po ang tao. Yumayabang po ang tao.
Kaya nga po tayo, minumuld ni Lord, pinuhubog ng Panginoon, pinuproseso ng Panginoon, kasi tinatanggal niya yung mga impurities sa ating mga buhay. Minsan tingin natin, very humble na tayo, pero totoo, may kayabangan pa rin pala tayo. Minsan tingin natin, parang bait-bait na natin, parang banal na tayo, pero hindi natin alam, minsan judgmental tayo. Kaya nga dumaraan tayo sa process ng buhay, kasi tinuhubog tayo ni Lord, nililinis, kinikinis, pinatitibay, pinatatatag. Sa ganun, pagdating ng ng panahon ng ating katuparan nating mga pangarap, tayo po ay magiging patuloy pa rin humble. Tayo po ay mapagpakumbaba at tayo po ay marunong kumalingan. At sa mga taong minsan umapi sa atin, no? Natututo tayo, tuturuan tayo ni Lord na maging mapagpakumbaba. Si Joseph, yan yung ating binasa, si Joseph ay binigyan siya ng pangarap at panaginip ng Panginoon. Pero hindi kagad siya nakarating, dumaan po siya sa mga proseso ng kanyang buhay bago po siya nakarating sa tugatong ng kanyang tagumpay. Ang kanyang unang kalaban, yung mga kapatid niya, na imbis na kakampi niya, imbis na kasama niya, imbis na nagpupus sa kanya, kapatid, kaya mo yan, tutulungan ka namin, susuportahan ka namin para makarating ka sa taas. Pero yung mga kapatid niya pa, ang humihila sa kanya pababa, napakahirap po, mga kapatid. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At di ba, ilang beses pinanggit, kinapuputan siya ng kanyang mga kapatid, nainggit sa kanyang mga kapatid, gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Gano'n pa grabe, mga kapatid, ang kanyang dinaanan. At ang nangyari nga, hindi siya pinatay ng mga kapatid, ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin at mapunta siya sa Egypt, binenta po siya ng kanyang mga kapatid. Gano'n katindi yung mga ganong pagsubok sa buhay ng mga kapatid. Pero kung meron tayong pangarap, alam natin ang lahat ng yan ay mga bahagi ng process na pinadadaanan sa atin ni Lord para makarating tayo sa katuparan ng ating pangarap. Amen po ba? Nung siya po'y nasa Egypt, dumating po yung time sa kanyang paglilingkod doon, ay nagustuhan po siya ng asawa ng captain of the army ng Egypt. At nakonsuladahan siya at inaakit siya pero hindi niya pinatulan at ginawa po siya ng issue na gusto niyang rapin yung asawa ni Potiphar, the captain of the army of the Egyptian armies. At dahil doon, nakulong po si Joseph. Kita niyo po yung nakalalagayan niya, imbis na paangat na, nakulong pa. At doon sa kulungan, namit niya isang tao ron na malapit sa Pharaoh. At binigyan niya ng interpretation yung kanilang mga panaginip. At nung magkatotoo yung interpretation niya at makalaya yung tao yun, sabi niya sa tao yun, pag nandun ka na kay Pharaoh, ibilang mo naman ako, nasabihin mo wala akong kasalanan para makalaya ako rito. Nung makalaya yung tao yun, yung cupbearer ng Pharaoh, nakakalimutan niya si Joseph. Nakakalimutan niya. Kaya maraming mga setbacks itong si Joseph. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya pag binasa niyo po ang account ni Joseph, maraming po siyang dinaanan. Mga rejections, discouragements, disappointments, mga hurts, mga nangako sa kanya na hindi tumupad. Mga kapatid niya na dapat sumusuporta sa kanya, na kumalaban sa kanya. Mga taong against him at against sa kanyang pangarap, na ayaw siyang makarating sa kanyang pangarap. Minsan ganun po ang buhay natin. Minsan maraming mga sitwasyon sa buhay natin na parang nangarap tayo, tapos yung mga nangyayari sa mga sitwasyon sa buhay natin, parang hindi na tayo makakarating sa pangarap natin. Parang napakaraming hadlang, parang sarado ang pintuan, parang hindi na yata ako makakarating. Pero mga kapatid, mangarap kang patuloy. Amen po ba? Yung sumaradong pintuan, isang araw bubukas. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? May mga times lang talaga sa buhay natin that we are being molded, we are being developed by the Lord. Amen po ba? Na tinitingnan ni Lord, inaalis ni Lord yung essence ng touch natin sa pangarap na iba para ma-realize natin, Panginoon, hindi ko na kayang makarating sa pangarap ko kung hindi mo ako tutulungan at babasbasan dito. Minsan dumarating tayo sa mga ganung punto na, Panginoon, hindi ko kaya kung hindi mo ako tutulungan. Ang hirap, Panginoon. Hindi ko na mararating, Panginoon, kung sa akin lang. Pero doon sa mga ganung pagkakataon, doon makikita yung kamay ni Lord. Amen po ba? Na si Lord mayroong kaparaanan para sa iyo. Si Lord may gagamiting tao para sa iyo. Si Lord magbubukas ng pintuan para sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo na? Palapakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Na kung sina Moises nga, sa pangarap na ibinigay sa kanila ni Lord, na sila'y pupunta sa lupang pangako, sa promised land, a land that is flowing with milk and honey.
na kung saan sila mananagana sa lugar na yon. Pinangako sa kanila ng Diyos at pinangarap nila na sa isang araw makarating sila sa promised land. Pero hindi kagad sila nakarating sa isang iglap. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sa kanilang paglalakbay patungo sa promised land, sabi nga ng mga historians, it took them only 40 days to be in the promised land. Pero sila po'y dumaan for 40 years bago po sila makarating. Are you listening? Kasi yung grupo po ni Moises nang lumabas sa Egypt, pinurify po ni Lord yun. Dinalisay po ni Lord yun. Inalis po niya yung mga hindi karapat-dapat. Along the way, inalis po lahat yun. At kaya nga yung sinasabing the Joshua generation, ito yung generation na nakapasok doon. Kasi nilinis na at inalisay na ng Panginoon ang mga taong ito at itinira ng Panginoon yung mga tamang tao na papasok sa promised land. Kasi maraming mga tao pala doon na kasama ni Moises, marireklamo, mga rebelde, maraming complaints. No? May mga iba hindi nagsasubmit sa kanya. No? Mga iba gusto lang puro masasarap na bagay. Pagka mga problema na, ayaw na, nagre-react na. Kaya inalis lahat ni Lord yun. Inalis lahat ni Lord. Hanggang si Lord nakapag-build up ng tamang tao at pinapasok na sila ng Panginoon. Sa buhay po natin, as we go along the fulfillment of our dreams, talagang merong inaalis si Lord sa ating mga buhay. Meron siyang mga bagay na nililinis, kinikinis sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kinakailangan lang as we go along yung ating mga problems, tests, and trials, kaya apply lagi natin is the principle of the Word of God. Kasi yung prinsipyo ng salita ng Diyos ay magdadala sa atin sa tagumpay. Magdadala sa atin sa victories of this life. At habang tayo nagtatagumpay, maangat tayo from level to level hanggang makarating tayo sa peak of our dreams. Pag hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos, you remain stagnant to a certain level of your life. Not progressing. Hindi ka nagpa-progress kasi merong problema at test and trial sa buhay mo na hindi mo ina-apply yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung kaya na hindi ka nakakarating dun sa next level, nandito ka pa rin. Kasi hindi mo ina-apply yung principle of the Word of God for you to move higher to the next level. Kasi hindi mo ina-apply yung salita ng Diyos. Pag ina-apply mo, ikaw ay nagiging matagumpay and you go to the next level of your life. At pagdating na naman sa next level, there will be another test, trial, challenges that will come your way. You need to apply the Word of God. At pag na-apply mo yung Word of God, then you are victorious, then aangat ka sa next level. Hanggang papalapit ka ng papalapit sa katuparan ng iyong mga pangarap. Are you listening? Lahat ang nakikinig magsabi na kami na tumalatak na malakas sa ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, sa ayaw mo at sa gusto natin, talagang ipinoproseso tayong lahat ni Lord. Ipoproseso talaga tayo lahat ni Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Bago ka makarating sa pangarap mo bilang anak ng Diyos, puproseso ka ni Lord. Bubugugin ka ni Lord. Tatanggalin ni Lord. Minsan may mga times na sa paghubog ni Lord, masakit. Masakit. Hindi madali. Iiyak ka. Minsan mawawalan ka ng loob. Pero kakapitan mo na lang siya. Panginoon, hindi ko na kaya. Ikaw na lang, Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi po ako tumagal ng pastor sa pagpapastor sa lugar na ito nang ganun-ganun na lang. Marami po kayong nubos na luha po rin. Na minsan hindi nyo na nakita yun. At kinikwento ko na lang sa inyo. Pero during those times, hindi ko na rin alam. Kung tatagal pa ako, hindi ko na kaya. Ubus na ako, Panginoon. Hindi ko na kaya. Lahat ang naisip kong paraan para gumanda, para manatili, parang hindi na mangyari, parang hindi naging matagumpay. Kaya ako'y na-discourage, umayaw, sumuko, nag-resign, pero hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At kung meron mga tagumpay na dumating, ito'y dahil sa hindi ko na kaya. Pero si Lord ang nagbigay ng kaparaanan para po manatili. Amen po ba? Kaya kung nanatili man, hindi dahil sa mahusay ako't magaling, kundi dahil ito sa tulong, lakas at biyaya ng Diyos sa aking buhay. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Maaaring yung iba, nakikita nila yung maganda ng pinalalagyan din ngayon na pinagdalan sa akin ni Lord. Pero marami pang magandang gagawin ng Panginoon sa aking buhay. Amen po ba? Nakasama po kayo at kayo rin mga kapatid, dadalhin kayo ng Panginoon sa next level of your life.
Mas maganda kaysa dati. Mas maganda kaysa dati. Amen po ba? Mas pinagpala kaysa dati. Amen po ba? Sapagat si Lord, dadalhin tayo from level to level ng ating mga buhay hanggang sa katuparan ng ating mga pangarap. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. But let the hand of God mold you and process you. Puproseso ka ni Lord, hubugin ka niya, patadaanin ka sa iba't ibang sitwasyon. Yung iba kasi, nung pinadaan sila sa iba't ibang sitwasyon ng kanilang buhay, naging bitter. Naging bitter po sila. Dapat you were made better. Kaya ka pinadaan ni Lord sa mga problema, test to make you better, hindi bitter. Pagka ang naging reaction mo, sumama ang loob, naginanakit, nagrebelde, nanira, at ibig sabihin mga kapatid, you have not passed the test. You have not passed the test. You have not passed the test. Kasi may mga taong ganyan. Nanira sila ng nanira, nung dumaan sila sa mga proseso ng buhay, siniraan nila ang pastor, siniraan nila ang leadership. Magtatayo ka ba ng isang church dahil sa paninira? Magtatayo ka ba ng isang church dahil sa sama ng loob, hinanakit? Anong itatayo mo? Magtatayo ka ba ng church dahil sa pagkikipag-divide, pagkikipag-kompetensya? Mga kapatid, mayroong mga bagay sa puso na hindi ko nadalisan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Natutuwa po tayo sa mga naglilingkod sa Panginoon. Pero ito po, ang usapan po dyan, karakter, ugali, buhay, puso. Yan po ang usapan dyan. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi paano mo itatayo isang bagay kung mali at hindi tama ang motibo ng iyong puso? Guguho yan pagdating ng panahon. Mawawasak yan. Kasi hindi tama ang pagkakatayo. Lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Lahat ng nandyan magsabi ng Hallelujah. Ang pangarap, mga kapatid, hayaan po natin na sa pangarap na ito talagang may time that God will process you. Huhubugin ka ni Lord. Kikinisin ka ng Panginoon. Tatanggalin niya. Minsan masakit. Minsan iiyak ka. Minsan mag-aalinlangan ka. Pero kinakailangan mong dumaan sa proseso. Are you listening? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At tingnan niyo po mga tao ng Biblia. Wala sa kanilang from here to there. Talagang dumaan sila sa mga proseso ng kanilang buhay. At yung mga nakaraan at naging matagumpay at nakarating, yun ang nagbigay luwalhati sa pangalan ng ating Panginoon. Maring merong biglang nandito, nandun kagad, pero pagdating doon, bumagsak din. Bakit? Hindi na proseso. Pwede po yun. Nandito, tapos nandun kagad. Pero pagdating doon, hindi niya kayang pressure doon, babagsak din siya. Kasi hindi na proseso. Yung mga na-proseso, dumaan sa process, dumaan sa mga refining, mga kapatid, pagdating doon, matibay, matatag. At hindi babagsak. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Oo, madami iba. Sabi ko, bilis ko nga, nandito kagad ako sa taas, dahil ko kayo. Kayo, tagal-tagal nyo, ako nandito na kagad ako. Eh kayo, inabot kayo na ilang taon ako, ilang taon lang, nandito na ako. Pero, ipoproseso ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi pag hindi dumaan sa proseso, pag nasa itaas na, babagsak nito. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag niyong gagamitin yung mga baguhan kasi lumalaki ang ulo. Tingnan niyo yung mga dumaan sa proseso. Kasi yan, na-humble down na yan. In-humble down na yan. Are you listening? Are you listening? Kaya nga mga kapatid, towards the fulfillment of our dreams, merong mga prosesong pinadadaanan si Lord. Yung mga problemang dinadaanan natin, yung mga pagsubok na dinadaanan natin, mga test na dinadaanan natin, iba't ibang klase po yan. Lahat ng yan ay proseso ni Lord para tayo hubugin at dalhin sa tagumpay ng ating buhay, dalhin sa katuparan ng ating mga pangarap. Sa ganun, pagdating natin doon, papasalamatan natin, luluwalatiin natin, ipapatotoo natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kasi nahubog tayo, dinevelop tayo ng Panginoon through the years sa buhay na ito. Are you listening? Alam niyo pong isang area na medyo mabigat bakahin? Yung mga problema sa damdamin, mahirap po nga. Pag damdamin na ang usapan, dyan na po nagkakaroon ng mga struggle ang marami. Kasi parang mas pinapairan nila yung kanilang damdamin kaysa sa salita ng Diyos. Ganun-ganun na lang ba yun? Eh, sinaktan niya ako. Eh, ganito ang ginawa niya sa akin. Ganun-ganun na lang ba yun? Pero mga kapatid, you need to continue to listen to the Spirit of God.
Anong sinasabi niya sa'yo? Amen po ba? Anong sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo? Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi pag hindi mo in-apply yung salita ng Diyos, you are on the losing side. Let your life be on the winning side. Ano ang winning side? You are applying the principle of the Word of God concerning the test, the trial, the challenges, and the problems you may be having in your life. Apply mo lang yung salita ng Diyos. For sure, you are on the winning side. Magtatagumpay ka. At dahil nagtagumpay ka, you are headed for the next level hanggang sa dumating yung araw, makarating ka sa tagumpay at sa katuparan ng iyong mga pangarap. Yung nakikinig magsabi ng amin. At mga kapatid, God will always be with you till your dreams are fulfilled. Hindi ka iwanan ng Panginoon, kapatid. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Just depend on Him. Just cling unto Him. Just be humble and be honest with Him. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Wala po sa atin, mga kapatid, ang sandakilang katotohanan, wala po sa ating puro tagumpay, sunod-sunod puro tagumpay. Talagang along the way, may mga time na nadudulas, nadadapa, nagkakamali, pero bangon lang. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi yung taong puro tagumpay, puro tagumpay, puro tagumpay, puro tagumpay, pagdating dito yung mayabang. Wala pong perfect, mga kapatid. May mga times, nadadapa rin, natutulang din. So, yung pinakinggan namin nung nakarang isang araw, dumalo kami ng birthday ni Pastor Alea at saka yung guest na si si David Samra, ang senior pastor ng Cathedral of Praise sa Manila sa tapat ng NBI, yung malaking church doon, Cathedral of Praise, na sabi nila yan daw po inabot na ng 5 billion pa o 15 billion pesos. Nakikinig po ba kayo lahat? Sabi niya, dumating din ako sa mga panahon na may nangangaral ako tapos parang gusto ko nang tapusin. Kasi yung aking pangarap para walang kadating-dating. Biskay ko hindi nag-bless sa aking mga sinasabi. Sabi niya, sabi ko, dumarating din pala sabi niya kasi siya ay magpi-50 years na in the pastoring. Sabi niya, next year ay 49 years na siya ngayon na nagpapastor. At kasi maaga siya nagpastor at the age of 18 ay nagsimula na siya nagpastor at binigyan siya ng Panginoon ng promotion, makapagpastor na. Kaya next year sabi niya, ako yung 68 na, 50 years na ako sa ministry. Pero dumating ako sa mga ganung sitwasyon ng aking buhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang dapat nating laging tatandaan, ano man ang mga bagay na inaabangan natin, basta't ito'y nahabangan natin ay sa kalooban ni Lord, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Minsan mga ginagawa natin, katulad ng sabi ni Brother Ben kanina, minsan parang walang nangyayari. Mga kapatid, tuloy lang. May nangyayari. Amen po ba? Minsan di lang natin nakikita, hindi natin nadarama, pero as we continue in the Lord, may nangyayari. Kasi si Lord gumagawa minsan sa background na hindi natin namamalayan, hindi natin naiisip, pero minsan isang araw makikita na lang natin yung inilalaan ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, tuloy-tuloy lang. Kasi yung iba ay laging gusto nila, may nakikita, may nararamdaman, pero dapat nating malaman, we walk by faith and not by sight. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi mga nakikita natin, pero yung paniniwala natin, na kahit wala tayong nakikita, tuloy-tuloy tayo kay Lord, tuloy-tuloy sa pagpupuri, pagsamba, pagdalo, pagbibigay, paglilingkod. May mangyayari, mga kapatid, may nangyayari. May nilalaan si Lord. May pinoformulate ang Panginoon para sa iyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya huwag kang bibigay, huwag kang gigiba, baka isang akbang na lang, nandun na. Tapos, bumigay ka pa, tumalikod ka pa, hindi mo ito naranasan. Kaya nga di ba yung sinasabi ko sa inyo, sabi ng iba, hindi naman totoo. Hindi ko naman naranasan. Mga kapatid, ako'y naniniwala ako nung totoo yung sinasabi nila. Talagang hindi nila naranasan kasi hindi sila nagpatuloy. Pero doon sa mga nagpatuloy, mararanasan nyo. Amen po ba? Doon sa mga natatili, mararanasan po natin. Amen po ba? At mararanasan natin ang biyaya ng Lord, ang tulong ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa natin. Amen po ba? Kasi kung di ako nagpatuloy kay Lord, hindi ko sana naranasan, hindi ko sana nakita tong building na to. Hindi ko na sana nasakyan mga sasakyan niyang bigay ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero dahil nagpatuloy ako, nanatili ako sa tulong at biyaya ng Diyos, tinatikman ko, nakita kong totoo si Lord. Totoo siya sa kanyang mga pangako. At magaganap ang mga pangako ng Diyos at ang katuparan ng mga pangarap sa tulong ng Panginoon, mangyayari sa mga taong mananatili at magpapatuloy sa Kanya. Marilisin, nakikinig po ba kayong lahat? Kaya dapat kung malaman, hindi kayo iiwanan ni Lord kasi gusto ni Lord
na matapos niya at matupad niya yung pangarap mo para maluwalhati ang kanyang pangalan sa buhay mo. Amen po ba? Kaya never give up on your dreams. Never give up, mga kapatid. Walang tatalikod, walang aayaw. Sa mga panahon parang ayaw na ayaw mo na. Huwag kang umayaw, magpatuloy ka lang. Amen po ba? At malapit ka na, makakarating ka na. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag binasa niyo pong istorya ni Abraham Lincoln bago siya naging president, ang dami po niyang setbacks, ang daming mali, ilang nalugi sa negosyo, namatay yung kanyang sweetheart at pagkasalan na niya. Tapos ilang beses siyang tumakbo sa pagka-congressman, pagka-senador. May time nanalo siya, may time hindi siya nanalo. Sige uli. Tapos hanggang kasi pangarap niya maging presidente, ilang beses siya nag-try, senador, congressman. May time nanalo, minsan natalo. Tumakbo siyang vice president, natalo. Nakikinig po ba kayong lahat? Ang dami na tatalo, mga kapatid. Pero hindi siya bumigay. Nanatili siya sa kanyang pangarap. At sa kanyang pagpapatuloy, isa sa araw tumakbo na siyang president, nanalo po siya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung umayaw siya, kung hindi siya nagpatuloy, na hindi na mangyayari, hindi ko na kaya, ang dami ko ng setbacks, ang dami ko ng talo, at yung mga pangarap kong matataas, hindi ko na mararating. Kung umayaw siya, hindi na talaga mararating. Pero dahil hindi siya umayaw, nagpatuloy siya. Mga kapatid, nakarating po siya at naging presidente po ng Pilipinas si Abraham Lincoln. Amen po ba? Bakit po? Nangarap at hindi gumibag. Tayo po mga kapatid, meron tayong pangarap, huwag tayong gigibag, huwag tayong aayaw. Amen po ba? Kasama natin si Lord, sinasamahan tayo ng Panginoon. At kung ang kagandahan natin, kasama natin si Lord sa ating po mga pangarap. Amen po ba? At iyan po, makakarating ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Yayaman ka, uunlad ka, sisikat ka. Amen po ba? Pero lahat ng yan, dapat si Lord ang maiangat mo at mabigyan mong luwalhati. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga sabi nga ni Pacquiao, napakarami ng taon na napasikat mo ang aking pangalan. Ngayon gusto ka naman, pangalan naman ni Lord ang sumikat sa aking buhay. Amen po ba? Dapat naman sa buhay ng bawat isa sa atin. Every time that we had a good testimony of the victory and the blessing that God has given to us, let God be glorified at i-testify mo ang kabutihang ginawa ni Lord kung bakit nakaranas ka at nakarating ka sa kinalalagyan mo ngayon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Natutuwa si Lord, nangagagalak ang Panginoon every time na sinasabi natin lahat ng ito dahil sa Panginoon. Kaya nga, ganun dapat ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. At dapat nating malaman, sasamahan ka ng Panginoon. Nung sinamahan ka ni Lord, pagsasamahan ka niya hanggang kaduluduluhan. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya paano po, Bishop, pag ako'y bumalpag, nagkamali, nadapa, sasamahan ka ni Lord. Kasi babangon ka uli ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya totoo po mga kapatid, totoo lagi mga kapatid, uulit-ulitin ko, God will never leave us nor forsake us. In ups and downs, in right or wrongs, hindi kayo iniiwanan ni Lord. Hindi ka sasamahan ni Lord sa puro tama lang. Pag nagkamali ka, kasama mo si Lord, tutulungan ka niya na bumangon at iayos mo yung pagkakamali. Nakikinig mo ba kayong lahat? Kasi si Lord hindi katulad ng tao. Ang tao pag nagkamali ka, lalo ka pang nadapa ka, lalo ka pang sisipain. Pag nadapa ka, nagkamali ka, lalo ka nilang i-judge. Pero si Lord hindi. Nakikinig mo ba kayong lahat? Nung makita ni Lord na nagkasala si Adan at si Eva, pinuntahan ni Lord, Adan, nasaan ka na ron? Si Adan naman, nagtatago kay Lord. Pero si Lord naman, nilalapitan si Adan. Minsan ng tao, pag maraming ginagawang palpa, lumalayo talaga kay Lord. Pero si Lord, hindi siya nilalayuan. Siya lang ang lumalayo kay Lord. Na-feel niya, galit sa kanya si Lord. Ang feel niya, ayaw sa kanya ni Lord. Pero totoo siya, umayaw sa Panginoon. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Miski nga minsan sa ministry. Kahit na nung pilit mo sa isang kapatiran ng naglilingkod, na magpatuloy sa paglilingkod, pero minsan, marami na silang nagagawang mali, na hindi na nila mate na makapaglingkod pa. Kasi sila mismo nakukondemn sila sa kanilang sarili. Pero dapat nating malaman, with the Lord, there is no condemnation. Tutulungan ka ni Lord bumangon, patatawarin ka, bibigyan ka na another second chance para makapagpatuloy ka. Ganun lang po tayo mga kapatid. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo pumapalpak.
Lahat tayo may pagkakasala pa rin. Kahit na sinasabi natin, tayong natin pinatawad na ni Lord. Pero mga kapatid, huwag ka lang magpapatuloy sa kasalanan. May mga tayo, magkakasala ka talaga. Magkakamali ka talaga. Pero huwag kang manatili nun. Kasi hindi mapapabuti. Mahirapan ka. Magdudusa ka. Masasaktan ka pag nagpatuloy ka niya. Kaya kami lalapitan ni Lord para ibangon ka. Anak, pinapatawad kita. Talikuran mo na yan. Andito ako. Handang magpatawad. Handang yakapin ka. Tulungan ka. Bigyan ka ng lakas para makapagpasimula ka. Ganun po ang Panginoon, mga kapatid. Hindi po tayo tinatolerate ni Lord sa mali. Kaya siya nandun kasi tutulungan niya tayo sa mga lowest point of our lives. Sa mga panahon nagkakamali tayo, nagkakasala, nakakagawa ng mga hindi kalugod-lugod sa Kanya. Nandun siya, hindi para konsintihin tayo, kundi para ibangon tayo ron, tulungan tayo ron, para palakasin tayo at saka na makapagpanibagong pasimula tayo hanggang sa marating uli natin ang ating mga pangarap. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi hindi mo mararating ang pangarap mo na ikaw ay nasa baba. Hindi ka makarating sa pangarap mo na down ka. You need to stand up. You need to stand up. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi ka makakarating sa pangarap mo pag nanatili ka sa mali. You need to make it right before the Lord. Tutulungan ka ni Lord. Patatawarin ka ni Lord. Yayakapin ka ni Lord. Bibigyan ka ni Lord ng second chances. Itatama ni Lord. At sa ganun, makarating ka sa iyong pangarap. Yan po ang Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Always thinking good of you and of the future that you had in this life. Laging nakatingin si Lord doon. Nandun siya umaalalay. Hindi ka niya iumanan. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, will always be with you till your dreams are fulfilled. Kasi gusto niya marating mong pangarap mo. Amen po ba? Ang kaaway naman, maglalagay ng maraming mga bitag, maraming kaparaanan para hindi ka makarating sa pangarap mo, para hindi ka makapagbigay walhati sa pangalan ng Panginoon. Gagawa siya ng iba't ibang tukso. Gagawa siya ng iba't ibang pagsubok. Gagawa siya ng iba't ibang mga pakana. Kahadlangan ka niya para hindi ka makarating. Kapatid. Isa, bibigyan ka niya ng mga barkada, maglalayo siya sa Panginoon. Isa, bibigyan ka ng girlfriend, boyfriend, lalayo ka lang pala kay Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag may mga naglalayo sa iyo kay Lord, hindi mo madala-dala kay Lord, iwanan mo na. Baka ikaw pa madala kay Satanas. Nandiyan po ba kayong lahat? Pero dapat madala mo siya kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nandiyan po ba kayong lahat? Pero kung nangungulit at talagang ikaw na ang madadala ron, mabuti pa, iwanan mo na. Hayaan mo na si Lord sa Kanya. Are you listening? Pero kung kaya mo pa, kaya mong pangalagaan ng iyong sarili na hindi kanya mahatak, siya ang mahatak mo, then go on. Pero kapag hindi, iwanan mo na. Are you listening? Are you listening? Pag hindi ka super strong in your spiritual life, it will be very hard for you para akayin ng tao sa Panginoon. Kinakailangan maging super strong ka sa magitan ng Panginoon. Nakikinig mo ba kayo na? Kasi pag naghatakan kayo, alam niyo ba, malakas ang hatak din ng kaaway. Are you listening? Ganito raw po yan, pag naghatakan yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Pag Kristiyano ka, nandito ka sa taas. Nandun siya sa baba. Subukan mo maghatakan yung nasa baba at nasa taas. Pag hindi super lakas yung taas, mas madali kang maihatak pa baba. Pag hindi ka super lakas, mas madali kang mahatak. Mas madali kang mahatak pababa kaysa kaangat. Amen ba? Pero siyempre kasama natin si Lord. Amen po ba? Kasama natin ang Panginoon. Tutulungan niyo tayo, magtatagumpay tayo, at makakarating tayo sa ating mga pangarap. Yung naniniwala ito, magsabi ng malakas namin at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, your dreams will surely come to pass in God's time. May panahon si Lord. Si Joseph, hinintay niya ang panahonan ng Diyos sa kanyang buhay. Hinintay ni Joseph ang 13 taon. Pero nakarating siya sa kanyang pangarap at sa panaginip na niligay sa kanya ng Panginoon. Pero through the years, hinubog, dinidevelop, kinipis ng Panginoon. Nirefine ng Panginoon ang buhay ni Joseph. Kasi kung di siya na-refine, pagdating niya sa taas, paghihigantihan niya lahat ng kanyang kapatid. Paghihigantihan niya lahat ng kanyang mga kapatid. Pero dahil nirefine na siya ni Lord, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang dinaanan, nirefine, hinubog, kininis ng Diyos nung siya'y nakarating na sa taas. Sabi niya sa mga kapatid niya, huwag niyong akalaing paghihigantihan ko.
Sabi, dinala ko rito ni Lord, sabi, you meant evil for me, but God meant it for good, sabi ni Lord. Kayo, nag-isip kayo ng masama sa akin, pero ang Diyos ay may magandang plano, kaya ako dinala rito ni Lord. Ganun naging refine ang buhay nitong si Joseph. At sa takdang panahon that he is already refined, talagang nakinis na ng Diyos and purified ang kanyang heart, saka na siya dinala ng Panginoon. Doon sa lugar na yon, na siya naangat, at yung kanyang mga kapatid ay nagpakumbaba sa kanya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ganon din po tayo mga kapatid. May perfect time si Lord. At yung perfect time ni Lord, yung time na yon na ikaw ay nahubog na, ikaw ay nagtutong magpakumbaba, kahit na ikaw nasa tugatong na ng iyong pangarap, humble ka pa rin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? You're able to forgive people. You're able to be humble. Maski na sa maharap ng mga taong lumait sa iyo, mga taong hindi ka inintindi, mga taong iniwanan ka, mga taong nireject ka. Pero pagdating mo ron, naalala mo silang lahat at gusto mo silang i-bless. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? At higit sa lahat, si Lord ang may perfect. Nang tayo po kasi mga tao, talagang minsan nagmamadali tayo. Gusto natin makarating kaagad. Pero mga kapatid, just go on and walk in the will, in the ways, in the Word of God. At hindi ko alam, palapit ka na ng papalapit sa katuparan ng mga pangarap. Huwag ka magmadali. Although meron tayong mga timetables sa ating mga dreams, okay lang po yan. Na kung sa taong ito, nangarap ka ng ganito, tapos sa taong ito, hindi mo narating. Then, ituloy mo sa next year. Baka sa next year, yung panahon ni Lord na makarating na. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Although meron pang timetable, meron pang mga goals and dreams for this year, pero kung hindi narating, just go on with the next. No? Pagpatuloy mo, at yung pangarap mong yun, panghawakan mong patuloy, at sa malakang madali, makakarating ka sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi may perfect time si Lord sa lahat ng yan. At higit sa lahat, dinidevelop ni Lord ng ating mga puso, ang ating mga pananampalataya, pinagtitibay ng Panginoon ang iyong kapit sa Kanya, ang iyong paniniwala sa Kanya. Huwag kang magtatampo kay Lord, huwag kang magiginawa, huwag kang bibitiw sa iyong pangarap. Lalo na yung pangarap mo, kung bibigil wala sa Kanya, huwag mong bibitawan. At bisa isang araw makakarating ka. Makakarating ka. Amen po ba? Kasi si Lord nagtagda ng tamang araw para sa pangarap na yun. Sabi nga, the vision is for a time. Ang pangarap, ang pananaw, ang ngitian mong ito ay sa may takdang panahon ang bagay na ito. Kaya hayaan mo, kapatid, nakikinig po ba kayong lahat? Lagi mong sasabihin, in God's time, it will come to pass. In God's time, it will come to pass. It can be today, it can be tomorrow. It can be a month after, a year after. Whatever timetable God has for you, pasalamatan mo. Kasi God's time is the best time sa lahat ng ito. Amen po ba? At tayo pong mga nananampalataya, alam natin na ang Diyos ay merong perfect time for each one of us. At sa perfect time na yun ni Lord, tayo pong lahat ay masisihan, matutuwa, at magbibigay papurit kawalhati sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yung pangalawa, God has a purpose for fulfilling your dreams. Kaya ni Lord, gustong marating mo ang pangarap mo, kasi meron siyang layunin para sa iyong pangarap. Gusto niya maging blessing ka. Amen po ba? Pinagpala ka, hayaan mo maging dami yung kanabagpala. Huwag mo hayaan, pinagpala ka hanggang sa iyo lang. Hayaan mo maging blessing ka sa buhay ng marami. Hanggang nagiging pagpapala ka sa marami, mas lalo maraming pagpapala ang dumarating sa buhay mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi marami kang gustong i-bless, marami kang gustong padaluyan ng pagpapala sa iyong tagumpay nito. Kaya si Joseph, sikat na sikat siya kasi ang purpose ng kanyang tagumpay at ang katuparan ng kanyang mga pangarap is to save the whole world. Maligtas ang marami sa kagutuman dumating sa panahon na yun. At napakarami, hindi lang po yung kanyang pamilya ang kanyang na-save. Napakarami po pong mga tao ng panahon na yon ang naligtas dahil sa katuparan ng pangarap ni Joseph na siya ay maging pangalawa sa Pharaoh at sa kanyang katalinuhang bigay ng Diyos, marami pong na-bless sa kanyang buhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag marami kang binibless at nagiging pagpapala ka sa buhay ng marami, mas marami pang pagpapala ang darating sa iyo. You are not blessed for yourself. You are blessed for to be a blessing to many people. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At mas marami kang pinagpapala, mas marami kang napapasaya, mas marami kang natutulungan, mas marami pang dumarating na mapagpapala sa iyo.
Huwag po natin hayaan yung mga pangarap natin ay hanggang sa atin lang. Maganda po na tayo pinangarap para sa ating pamilya. That's good and that's nice. Maganda po yan. Pero hindi hanggang dyan lang. Kaya mo mangarap ka rin para sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya mo mangarap ka rin para sa marami pang tao na sila'y maakay, mapagwagyan sa Panginoon through the blessing and through the fulfilled dreams that God has caused to happen in your life. Maging pagpapala ka sa buhay ng marami pang tao. Amen po ba? Maging pagpapala ka sa tahanan ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi ko nga lagi, pag mapasaya ka, pag masaya ka, dapat may mapasaya ka. Pag pinagpala ka, dapat may mapagpala ka. Amen po ba? Baka naman masaya ka, ikaw lang ang masaya, yung iba hindi masaya. Kasi hindi mo naman inaambunan ng iyong mga kasayahan at mga pagpapala. Pag pinagpala ka, maging pagpapala ka. Amen po ba? And of course, ang unang pagpapalain natin, of course, ang ating mga pamilya. Pangalawang tahanan ng Panginoon. Dapat pinagpapala natin ang tahanan ng Diyos. Na pag tayo masaya, dapat mapasaya natin ang church. Pag tayo pinagpala, dapat mapagpala natin ang church. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, tuloy po tayo sa ating pangarap. Magpapagawa po tayo ng second floor. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Sige, palamakan natin malakas ang Panginoon. Dito, marami mga magiging mga multi-millionaire dito. Amen po ba? Ito, itong mga nasa harap na ito, magiging mga millionaire ito. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Ay, ipapatayo natin station ito, mga 3 to 5 million lang yan, oh. E di pag mayayaman na, di 5 lang kami, hindi siya, 1 milyon kami. Tapos na yan, namin po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Pwede bang pakisabing isa ko ron? Yung naniniwala, pumalagpak ng malakas sa Panginoon. Amen po ba? Kasi pag may pangarap tayo mga kapatid, at sa katuparan ng mga pangarap na yun, dapat po maluwalhati ang Panginoon at tayo pinagpapala para po sa purpose na yan. Kaya nga po sina Moises, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Nung sila po ipinaalis sa Egypt, yung mga Egyptians, nung sila ipapaalis na, binigyan po sila ng mga alahas. Lahat pala ng mga alahas na binigay sa kanila, gagamitin nila para magtayo ng templo sa ila. Para magtayo sila ng tabernacle. Para maggumawa sila ng mga malalaking kasanggapan doon sa tabernacle na pinapagawa ni Lord para doon sa mga lalagyan ng kandila, para sa mga pagsunugan ng insenso. Gagawa sila na yari sa ginto. Kaya nung sila'y umalis, yung mga Egyptians, sige, umalis na kayo. Binigay sa kanila yung mga yaman, mga ginto. Yung pala lahat ng yun para doon sa tabernacle na kanilang gagawin para sa Panginoon. Kaya tayo po, pinagpapala tayo ni Lord, be-bless tayo, marating natin na yung mga pangarap kasi may pinagagawa siya sa iyo para sa tahanan ng Panginoon. At tayong lahat i-bless ng Panginoon kasi meron tayong gagawin para sa tahanan ng Panginoon. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya every time po meron tayong mga project, meron tayong mga pagawain sa tahanan ng Panginoon, that would be isang napakagandang pagkakataon ng ating buhay kasi pag may proyektong ganyan, may pagpapalang darating. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? At ikaw ay dadaluin ng pagpapala ni Lord, be-bless ka ng Panginoon, para sa ganon, makatulong ka at makasama ka sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Noon nga, natandaan ko, mayroong isang kapatid, pinatotoo niya, nabigyan ko yata siya ng pledge, parang nasa 10,000 yata. Sa kanya noon, parang sabi niya, saan makukuha ng 10,000? Ang kinikita ko lang isang buwan, 6,000. Tapos 10,000. Pero sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng pambigay sa aking pledge. Alam niyo po, meron siyang naging koneksyon, nakapag-business deal siya, kumita siya ng 30,000. At sabi niya, ito na, yung bigay ng Panginoon. Basta tumiling ka kay Lord, tutulungan ka niya makapagbibigay ka. Amen po ba? Meron siyang nakalaan. Sa bawat proyekto po, na atin pong nilalakaran, na atin pong dinideklara, atin pong pinagkakaisahan, may pagpapalang paparating para masuplayan po natin. Kasi hindi naman natin ito proyekto ng Panginoon. Amen po ba? At dapat natin malaman mga kapatid, lalo na po ang ating church building. Ito pong ating lupa na ito, church building. This is for the next generation. Mga kapatid, nais kong sabihin, hindi po sa akin po. Hindi po ito sa akin. Ito po ay para sa next generation. Na mga susunod pa sa atin, mga anak natin, apo, pamangkin, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, para sa kampo sa kanila ito.
Kasi hindi naman natin ito madadala sa langit. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Nalulungkot na ako sa iba. Nang sila'y umalis, niisip nila na ito'y aangkinin ko. Hindi ko po ito aangkinin mga kapatid. Kay Lord po ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Para sa Panginoon ito mga kapatid. At walang magmamayari nito kundi ang gawain ng Panginoon. At yung next generation po natin, para po sa kanila ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Tayo po, nagtanim po tayo rito. Nagtanim po tayo, nagbigay po tayo. Pero yung ating pagbibigay, tinitingnan natin para sa next generation. Meron po silang magamit. Meron silang mapuntahan. Meron silang masambahan. Pero tayo po nagtanim. Pero naniniwala po ako, aani rin naman tayo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan maraming lumalait sa akin na ito'y naangkin ko. Nakalulungkot. Kalulungkot po ako. Yung mga nag-aakusa sa akin gano'n, kalulungkot ako sa mga tao. At kung susumahin total ko, yung mga taong yun, yung mga tinulong nila dito sa ating lupa at bahay sambahan, kung susumahin total ko, di hamak mas malaking binigay ko sa kanila dito sa lupa. Kaya lang, parang tingin nila parang super laki na yung binigay nila. Pero kung halong pati natin lahat ng records, mas malaki pa rin yung binigay ko rito sa lupa nila. At hindi lang naman yung pera ang binigay ko rito, yung buhay ko, dinalaga ko na po sa iglesia. Amen po. Maaari makapagbigay ka ng mas malaki kaysa sa amin. Pero pag tinumbasan natin ang buhay at panahon, mas malaki yung sa akin kaysa sa iyo. Kasi may iba, nagmamalaki sila. Pero kung tutumbasan natin, titimbangin natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero lahat ng iyon, para sa Panginoon. Para sa next generation. Para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kung tayo may pinagpala, naging lalo yan ang pagpapala rin sa gawain ng Diyos. Lahat ng yan galing naman kay Lord. Wala naman talagang galing sa atin. O kung may nakapagbigay ng ganito, galing kay Lord lahat. O kung may nakapagbigay ng buhay, bigay rin ni Lord yung buhay ko. Amen po ba? Ang dalangin ko na lang, Panginoon, yung mga nalalaping panahon ng aming buhay, marami pa po akong magawang dakilat para sa ikakilang. Yun na lamang po ang ating mga mitiin sa buhay na ito. Amen po ba? Hindi natin alam. Baka minsan isang araw, mag-rapture na. Pero kung hindi pa, mga kapatid narito, ang gagamitin ng next generation. Nawa, makunlan pa nila ito, ang isang mitiin ko lang. At dalangin ko, kung naway lulubin pa ni Lord, Panginoon, gusto ko po, dun sa second floor, makatayo pa ako at makapangaral pa ako. Hiling ko lang kay Lord yun. Kung ibibigay ng Panginoon, maganda. Kung hindi naman magbabago ang aking pananampalataya sa Kanya. Ayun po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Basta ako'y nangangarap, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makatayo pa ron. At minsan nananalangin ako, Panginoon, kung kukunin mo ako, Panginoon, si Wayne na mo, re-review ka na. Ikaw ba't puro mga pag-ganyan na mga tinuturo? Sabi nga, Panginoon, kung kukunin mo ako, ayoko naman na may sakit ako. Ayoko naman na disgrasya ako. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Di ba mas maganda na umuwi tayo kay Lord na ipatutuan natin? Na ako kayo umuwi, malusog ako, malakas. Pero talagang takdang panahon na lang ni Lord. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ano lang po yan, mga kwento lang. Mga desire lang ng puso. No? Pero matagal pa naman yun. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi si wife ko medyo sensitive pag ako nagsushare ng mga ganyan. Pagkatapos niya, sinisermonan na ako. Ikaw naman ba't pa puro ganyan naman siya sabi mo? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero mga kapatid, tuloy tayo sa ating pangarap. Tuloy para sa Panginoon mga kapatid. Amen po ba? Malayo pang ating tatahakin. Marami pang tayong tang sa lupa na ipaglilingkod sa Panginoon. Pero mangarap tayong patuloy. Lord, may pangarap ako para sa aming iglesia. May pangarap ako para sa aking mamahal sa buhay. Pangarap ko, Panginoon, para sa aking kinabukasan. Whatever it is, dream with God and dream for God. Tapos na po ako, at sa kahuli-hulihan, my dearest brethren, it's time to dream again. Dream with God, dream for God. Keep on dreaming. Do not lose hope. Believe and wait a little while, because your dreams will surely come to pass.
by the grace of God. Yes, it's time to dream again. Mangarap po tayo. Sige po, natin po tumigit. Tayo ako'y manalala. Panginoon, maraming pong salamat sa araw nito. Salamat sa mga pangarap na nilalagay niyo sa aming puso. At sa mga pangarap na nandito sa aming puso. Yung iba nangyari na, yung iba mangyayari pa lang. May mga pangarap ang ilan hanggang ngayon hindi pa dumarating. Kapatid, just hold on and keep on believing and trusting God. One of these days, it will come to pass. Sa mga walang pangarap, mangarap kayo. Isama niyo si Lord. Isama niyo ang gawain ng Panginoon. Hayaan niyo sa inyong mga pangarap, magbigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Mangarap ka para sa iyong pamilya, kaligtasan ng iyong buong sambayan. Mangarap ka para gumanda ang pamilya mo, ang bahay mo, magkaroon ka ng magandang negosyo, trabaho, makatapos ng pag-aaral, makarating sa maging professional, at makarating sa peak of your dreams. At sa ganun, maluwalhati ang Panginoon at maging pagpapala ka sa tahanan ng Panginoon. Sa araw dito, Lord, lagyan niyo kami ng pangarap sa aming mga puso. Pangarap, Panginoon, na tutulungan niyo kaming maabot at marating. Ito man, Panginoon, ay para sa pamilya namin, para sa personal. Panginoon, nawa kasama para sa iglesia. Na nangangarap kami para sa aming iglesia. Na may sa isang araw, makikita namin ang katuparan, magsisimula na po kami sa extension ng aming worship building at sa second floor ng aming iglesia. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Nawa maisama sa mga pangarap namin ang pagtataguyod ng tahanan ng Panginoon. Kasama sa aming pangarap ang pagawagin ng maraming pang mga kaluluwa na marami pa kaming akayin. Pangarap namin na makapag-disciple pa, makapagturo pa, makapag-train pa, para lalo pang lumagong gawain ng Diyos. Pangarap namin na hindi lang kami abutin ng 100 tuwing araw ng linggo, kundi maging 200 na po kami, 300, 500 ang mga dumadalang pag-araw ng linggo. Pangarap namin maraming sasakyan sa lugar na to. Pangarap namin magkaroon ng magandang negosyo, malalawak na bukirin. Panginoon, ng mga kapatid namin, magagarang tahanan, Panginoon. At yung mga kabataan namin, maging makatapos ng pag-aaral, maging mga professional po sila. At yung mga babae at lalaking naririto, maabot din ang kanilang mga pangarap at magbigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Ang dalangin ko rin po, Panginoon, huwag niyo po kaming hayaang malayo sa inyo sa mga panahon na tupad ng aming mga pangarap. Kami mananatili pa rin, dadalo pa rin, kasi magpapasalamat kami sa mga panahon yun na kami nakarating na. At hindi namin kayo kalilimutan na puntahan sa lugar na ito, sa mga araw ng linggo, so kahit na narating na namin ang aming mga pangarap. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Binibless ko po ang buhay ng bawat isa. Holy Spirit, lagyan niyo po ng dreams ang bawat isa. Empower niyo po ang dreams ng kanilang mga buhay, ang mga pangarap namin, ang mga mitiin namin, ang mga dreams namin. Lord, i-empower niyo po kami. Bigyan niyo kami ng mga open doors. Bigyan niyo kami ng mga right connections, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng way, Panginoon. Make a way for each one of us para sa katuparan ng mga pangarap. Nananalig kami